Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng News 5. Title: halongkatin niya yung pag-dismiss ng drug case ng anak niya. Ito pahayag ni BP Sara patutsada sa bagong Ombudsman Remulla. Ito ang buwelta ni Vice President Sara Duterte kay Ombudsman Boying Remulla kasunod ng pahayag nito na posibleng maungkat ang isyu ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon kay BP Duterte, wala itong problema sa kanya basta't babalikan din ng ombudsman ang iba pang mga kaso. Halongkatin niya rin yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drug case ng anak niya at yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. Yon po ang patutsada ni BP Sara. Ano ba ito? Perception lang ito ha. Ang ombudsman ba ay walang, sabi niya, wala daw siyang sasantuhin, walang sisinuhin. Parang mabilis lang pagdating sa mga kaso ng Duterte at ni BP Sara. How about yung mga iba? Kaya ito, nahalongkat ang kanyang anak. Yan ang nababasa ko mula nung na-appoint siya as ombudsman. Grabe yung reaksyon ng netizens, yung pagka-appoint niya. Ang daming tumatawa at galit sa kanya. At basahin mo ang mga comment, yung anak mo. Tapos merong nagtanong sa kanya sa isang interview, magiging patas ba siya pag mga anak niya, pamilya niya, kaalyado niya ang masangkot sa katiwalian? Anong sagot niya? Wala kaming problema sa aming mga anak dahil napalaki namin sila ng maigi. Our children, we raise our children well. Naglalabasan ngayon ang mga post, yung anak niya. 2022, kauupo niya as DOJ Secretary. Nahulian ng anak niya. Baka nakalimutan niya na. Tapos, ang bilis, dismiss ka agad, acquitted. Yon ang sinasabi ni BP Sara ngayon. Okay. So, basa tayo sa mga comments. Ito nga, naglalabasan. Yan yung anak niya. Juanito Jose Remulla Diaz, Diaz, III. Violation of RA 9165, October 11, 2022. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Ojin G sa Nel Lumba. Wala namang perpektong tao, lahat may baho. Pero sana Edmond Perater, milyon ang nawala na wala namang basihan na kinurakot ng BP Sara, pero yung bilyones di mo imbestigan saan ang utak ni Remulla. Pagdating kay Romualdez, sabi, ay wala pa, iimbestigan pa, kulang pa ng pat kay Saldico, believe ko, mabilis sila kay Saldico pina-recommend ka agad for case build-up. Pagdating kay Romualdez, wala pa daw. Tapos, ito na. Master Sergeant Orly Gutesa, mautak. Hindi na siya nagpakita sa DOJ mula nung lumantad siyang testigo at nagre-reklamo na si Ombudsman Remulla na ngayon. Dapat sana nagpaalam sana o dapat sana magpakita naman ng paggalang, respeto. Hindi naman lang siya nagsabi. Ganon.
Oh, wala na ngayon si Master Sergeant Orly Gutes. Kumusta na si dating Speaker Romualdez? Parang ligtas na siya eh. Kasi, ano lang siya sa ICI investigation, resource person. Wow! Tapos, I don't know kung saan galing yung bali-balita na parang baka gawin siyang state witness. Ano ba yan? Kaya, reklamo si Atty. Guanzon sa kanyang mga post. What? Sabi niya. State witness si Romualdez. Oh. May maaasahan pa ba tayo itong ginagawang investigasyon ng gobyerno? ICI, ayan, Marcos appointed. Kaya lang, walang ngipin eh, walang contempt powers. O nagsalita ng mga diskaya couple, ayaw na nilang magpakita, ayaw na nilang mag-cooperate. 3 times na silang nag-attend, bigla na lang sabi na, we invoke our right against self-incrimination. Wala na, hindi na. Kahit anong patawag pa ng ICI sa Diskaya, ayaw na. Oh, may magagawa ba ang ICI? Wala. Dahil wala silang contempt powers. Ganyan kaya, I don't know kung matawag ba na, walang ngipin. Walang, as in wala. Ang Blue Ribbon naman, hindi na natin alam anong mangyari sa Blue Ribbon. Ititigil na daw ang investigasyon sa flood control. So, ibig sabihin, safety na si Congressman Martin Romualdez. Wala na eh. Si Saldico naman, wala na. Huwag na tayong mag-expect na makakabalik pa sa bansa si Saldico kasi ligtas na lahat. O basta hindi maipit, hindi magpakita si Saldico sa mga investigasyon dito, wala na, ligtas na. So, meron bang makakasuhan ng mga politiko? Anong sabi ni General Azurin? Wala pa kaming nakikita. So, sinong makasuhan lang? Oh, sige na, sina Diskaya. May kasama pa siyang mga kontraktor. Mga maliliit na district engineer ng DPWH. Hanggang doon na lang. Ang mga politiko, wag na tayong umasa. Ligtas sila. Wala tayong mapapala dito sa ginagawa ng administrasyong ito. Yan lang. Pananaw ko lang yun. Opinion ko lang. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatop siya karon. So muna ang atupan ni Lolo. Trapal lang. Muna ang pulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit man na. Ano isiyan dahil? So human na gyud og atop si Lola. So nindot na gid kaayo. Ay nahuman na og atop ang iyang balay. Tayong pagsalamat na ko sa Ginoo kay ako singan giatop na ko nga trapal na Giatop nimo sa imong balay kay trapal lang.
So, pila na imong edad tay? Ha? Hintay. Sa sinti. So, si tatay, 67 na siya. Salamat ako kay nakatupla ko. Sige tay, salamat pod.